Dahil ako po ay nakaupo, si Kristo po nung nangaral po siya noon, mapapansin nyo, nakaupo siya sa bangka. So nakaupo po siya habang nagpipreach, yung mga tao po nakatayo. Sa mga tweet, tayo po kayo. Joke lang, joke. Praise God, nasa pag-aaral po tayo ng Run the Race. Meron po tayong takbuhin sa buhay na kailangan po nating tapusin. Always remember this. Sa buhay pong ito, totoo po na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masaya hindi po dahil walang problema. Masaya dahil alam mo na kahit anong mangyari, ikaw ay makakasama sa langit. Dahil kay Kristo. Amen. Yun po dapat ang tunay na kagalakan po natin. Ang buhay po natin dito, always remember, it's temporal. Lagi pong temporary po ito. Ito po ay pansamantala lamang. Kahit ano pang yaman, ano pang fame o kasikatan ang iyong kamtan, ano man po ang iyong makamit sa mundong ito, wala pong kwenta lahat yan. Dapat po alam natin na tayo ay ligtas. Lahat po ng ligtas, magsabing amen. So napag-aaral po, ang last week po, Run the Race with Focus. I hope 1 week pa lang ho, hindi na kayo na-defocus. Continue tayo, magpatuloy tayong nakafocus kay Lord sa araw-araw. This is very, very important. Marami pong gagawin distraction ang kaaway para malihis po ang ating pananampalataya. Manghina ang ating pananampalataya at eventually mamatay at mawala po tayo sa pananampalataya. Kaya sabi po ng Panginoon, in the last days, many will turn away from faith. Na sinabi rin po ni Paul yun, maraming tatalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin po nito, ligtas na sila pero tumalikod sa pananampalataya. So hindi totoo po yung demonic doctrine na once saved, always saved. Kailangan po tayong magpatuloy. Amen po ba? So nasa pag-aaral po tayo ng Run the Race with Endurance. Sabihin niyo po, endurance. Let me define first kung ano po ang endurance. Endurance means tibay or katatagan, standing firm through challenges, like a tree in a storm. It's about persevering, not giving up. Sabi po dyan, endurance is tibay, katatagan, na tumatayo ka sa lahat po ng pagsubok para pong isang halaman, na kahit gaano po katindi ang bagyo, hindi ka bubuwal, hindi ka bibigay. Amen ho ba? Pero ang kaiban lang natin sa halaman, ang halaman walang choice. Kung ano po talaga siya, kung matibay siya, matibay talaga siya. Tayo may choice. Kung gusto mong maging matibay, pwede kang matibay kay Kristo. Nasa iyo kung gusto mo nang mag-give up. Kung gusto mo nang mag-give up dahil sa maraming pagsubok, nasa iyo rin po. Pero hindi tayo tinawag ni Kristo na mag-shrink back. Sabi nga po niya sa Hebrews, hindi siya nalulugod, hindi po siya napiplease sa mga nagsishrink back. Kaya nga po tayo ay magpatuloy. Sabi niya, it's about persevering, not giving up, and pressing on even when it's tough. It also means pagtitiis or pagtataguyod, pagbabata, yan po. Bakit po pagtataguyod? Para pong sa isang tatay po, sabi, huwag kang mag-alala anak, alam ko mahirap tayo, pero itataguyod kita. I will endure for you. Yun po yung itataguyod kita, mapapagtapos kita, kung kayong lahat na magkakapatid, huwag kayong mag-alala. Yun po yung endurance. Continuing steadily despite difficulties, it's like running a marathon. Alam niyo po yung marathon, no? Paano po yan? Patatagan, patibayan, patagalan. It is not a sprint, keeping the pace, pushing through hard times. In the Bible naman po, endurance, at ang Greek po niya is hupomone, means patiently persevering through trials. Hindi ka lang nagpe-persevere, hindi ka lang nagbabata, kundi po nandiyan po talaga yung malawak na pagtitiis at pagpapasensya mo sa mga pagsubok. Like Job's story, kilala po natin si Job, it's about steadfastness, faithfulness, and hope in God's timing. Ang mga synonyms po nito, is perseverance, patience, steadfastness, resilience. Alam po natin yan, yung nagbabounce back ka, nadapa ka, pero dahil resilient ka, babangon ka, fortitude, meron kang matibay na loob. No, matibay po ang kalooban mo, determination, tenacity, persistence,
tolerance at saka po stamina. Ang stamina kadalasan, ginagamit po ito sa sports, ganyan po, kung malakas ang stamina mo, hindi ka agad mapapagod. Now, ang ating pong verse is Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful night na kami po ipinagkatipon mo upang ikaw ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Panginoon, pagpalain mo nga po ang bawat isa na narito ngayon na nagbigay po ng panahon upang ikaw ay pasalamatan sa iyong kabutihan, lalo na po sa aming mga first-timers, Lord, ang mga bisita ngayon. Lord, ang bawat isa, Lord, open the eyes of our understanding that we may receive, Lord, yung full revelation ng message mo sa word na aming matatanggap ngayon. And let us be transformed, O God, mabago kami by the renewing of our minds through your powerful word. And as we receive your word, let there be healing. Let there be healing in Jesus' name. Let there be deliverance and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Pwede kong pahina yung blower dito, yung fan niya. Lalangin na ako hasang. Wala mas komportable kung makatalakad. Sabi po sa Hebrews, no? Na-explain ko na po ito last week. We are surrounded ng mga men of faith na may example from the previous chapter 11. Nandito po, nandiyan po sina Enoch, sina Abel, sina Noah, sina Abraham, and so on and so forth. As men of example sa atin na hindi sila sumuko. Na kahit anong pagsubok ang kanila pong naranasan, nagpatuloy po sila. Hindi po sila bumigay, nagtiis po sila. Dahil alam nila, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at alam din po nila, bawat isa pong mga heroes of faith po natin in the Bible, alam nila na ang buhay dito ay parang panaginip lamang, temporary. Amen. One day, pag namatay po tayo, magigising po tayo sa katotohanan. Na ang lahat po dito ay pansamantala lamang. Kaya nga po, ang ituon po natin ang ating paningin sa ating Panginoon. Kaya sabi po dyan, let us strip off every weight. Tanggalin po natin lahat ng pabigat na nagpapabagal po sa ating takbuhin sa buhay. And then, especially po yung kasalanan na talaga pong ito po ay ini-entangle tayo, parang natatali tayo at ayaw na po natin magpatuloy sa buhay Kristiyano. And let us run with endurance the race God has set for us. And kaya nga po dito, let us run the race with endurance. Hindi ka basta tatakbo lang. Kapag ikaw ay sumali sa race, sa karera, takbuhin, o kahit po hindi po sa basketball at kahit anumang pong sports, ikaw dapat ay ready na kapag-ensayo ka. Kahit po boxing, nag-ensayo po, dapat po matibay ka. Yung stamina mo, malakas. Mahaba po yung stamina mo para ikaw ay manalo. Kaya sabi po yan, let us run the race with endurance God has set before us. Alam po natin ang verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus. Amen. Katulad po ng inawit natin kanina, na it reminds us na buhay po ang Diyos. And because He lives, I can face tomorrow. Dahil buhay ang Diyos, kaya natin ang bukas. Agyo tayong bukas, kapatid. Andiyan na ano pang kasakitan, kahit ano pa pong karamdaman at kasakitan, ang ating pong maranasan, kaya natin ang bukas dahil buhay ang Diyos. Meron pong, kalimutan ko na po yung pangalan, pero great evangelist po siya. Minsan po, nakita siya ng asawa niya, na ano po siya, lupaypay. Sa Kapampangan po, magmanok-manukan niya. So sabi ng asawa niya, bakit ka ganyan? Isa kang pastor, isa kang Kristiyano,
parang ang Diyos mo ay patay. Nakalimutan mo na ba na ang Diyos mo ay buhay? Kayo po, alam niyo ba na ang Diyos niyo ay buhay? I don't know kung ano po ang sitwasyon niyo. No, ako, alam ko po ang sitwasyon ko, anong nararanasan ko po ngayon. Pero, malaki ang pag-asa ko. Alam ko na hindi ako dapat magmanok-manukan dahil alam ko buhay ang Diyos. Ilang karamdaman na po o ilang kasakitan na, ilang problema na ang aking naranasan po sa buhay, ICU, pati misis ko na ICU, na nakita po namin talagang ang Diyos ay buhay. Sa ibang tao, lalo na kapag hindi Kristiyano, hindi kayang bibigyan ng pag-asa. Inulog mo kanya, sabi niya, makalunos na kuman. Yung pong gano'n, hindi naman nakakatulong yun. Ikaw, buri yung damdaman nita, no? Kawawa ka naman, no? Sure, ang lamaran, buri data kasi kawawa ka naman, no? What? Di na muna akong pera, yan. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Wala pa tayong, sabi ni David, wala pa akong nakitang anak ng Diyos, isang taong matuwid na nagpalimos ng tinapay. So, hindi tayo mahirap. Mayaman tayo kay Kristo. Amen ho ba? Lahat ipoprovide niya, kalakasan, kagalingan, kapayapaan, protection, no, higit po sa lahat ang ating kaligtasan. Amen. Masaya ba kayo sa inyong kaligtasan? Amen. Dapat yun ang pinakamasaya. O baka mas masaya ko. Hindi, Pastor, mas masaya sana ako kung meron akong bagong bahay. Mas masaya sana ako kung marami akong pera. No? Ibig sabihin po, hindi ka ligtas. Ang tunay na ligtas, hindi nawawala yung kagalakan sa kanyang puso. Kasi alam mo, kahit na marami kang yaman o wala kang yaman, iiwan mo ang mundong ito. At uuwi ka na sa tunay na yaman. Walang iba sa ating Panginoong Jesus. Amen? At magpag-storya ako rin, Pastor. Kakabaming pag-storya niya, kamamihan ko. Excuse po. Anyway. So, number 1. Run the race with endurance because character is developed through endurance. Ano ho ba yung character? Yung ating pagkatao, yung ating pag-uugali, yan po ay nadidevelop. Mas gumaganda ang ating ugali, mas gumaganda ang ating pagkatao kapag tayo ay marunong magtiis, magbata. Pansinin niyo po, yung mga apo ninyo, mga anak ninyong in-spoiled po ninyo, hindi marunong maghintay po yan. Marami pong mga bata ho, ganyan, spoiled brat po sila. Nakikita niyo po yung mga spoiled brat sa mall na kapag hindi binigay po yung anong gagawin ng bata, iiyak po siya, maglipasag yan. Kaya po nung panahon po natin, ewan ko po sa inyo, pero nung panahon po namin, pag mababaltaan ko pupunta ng palengke ng nanay ko, sabi ko, ma, sama ako. O sasama ka pero wala kang tuturo. Mangako ka. O, pag nandun na sa palengke, pag hindi binigay, wala, ano. Magwawala ka, pag hindi binigay, bibilin naman niya. Iba po pag tatay, hindi, papaluin ka niya kahit nasa daan. Ang nanay, hindi istuna. Tapos pag uwi sa bahay, yun ang sinasabi ko, sa susunod, wag nagsasama. Sa susunod, mangyayari na naman yon. Mababait po yung mga nanay. Kaya tatang, masapingil ka. Amen. May sapingil na ka rin tatang. Amen daw. So, kaya nga po, ito pong ating mga karakter para po yung muscle. Kailangan mong i-endure. Di ba yung, sino po yung mga nag-workout sa inyo? Marini ako pa kanya, nene. Ayan, no? Mag-workout kayo. Makanya, nene. Left, right, left, right. Endurance siya. Ba't? Kaya na siya, mapagal na ako. Ano? O pinawa ka pa. Ba't? Left. Alam niyo po yung mga nagwe-weights. Di ba kailangan mong endure? Pwede nakbisa. Hindi lalago po ang muscle mo. Kaya nga po, hindi rin lalago yung karakter mo, ang pag-uugali mo, hindi gaganda pag-uugali mo, pagkatao mo, kung hindi mo pagbabatahan ang lahat po ng pagsubok, challenges sa buhay, mga trials sa buhay, kailangan po natin po itong harapin. No? At kaya nga po yung karakter po natin during hard times, talagang itulak po natin ang ating sarili na harapin po ito, kahit gaano katindi ang pagsubok po natin.
Kung minsan, no, ako, pagsubok ko po, physical po talaga. No, I have ang sinasabi ng Diablo po sa akin, mag-retire ka na ng maaga, no, ganito, bigay mo na yung position mo, wag ka nang mag-preach, sabi ko, kung tatanungin ko ang Diyos, yung kayang sasagot niya, of course, hindi. Hindi ka ba, ang sasagot lang ng Diyos, hindi ka ba naniniwala na ako ang iyong kagalingan, na ako ang iyong kalakasan? Amen? Always remember that God is good. Pero bakit tayo dumadaan ng pagsubok? One of the main reasons is tayo ay tumibay. Kaya sabi ni Peter, when our faith grows stronger because of many trials. Faith will grow stronger only by many trials. Not just by simple or few trials, but many trials. Ang sabi po ng Romans 5:3-4, we can rejoice too. Pwede tayong magalak din, ang sabi po dito, when we run into problems and trials. Tumatakbo tayo, may problema when we run into problems and trials. For we know they help us develop endurance. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? Pwede tayong magalak dahil ang mga problemang yan, kahabang tumatakbo tayo, alam natin, tinutulungan tayong i-develop ang ating pagkatao. Ang ating pag-uugali. And endurance develops, ano po? Pag nag-endure ka, nagbata ka, nagtiis ka, hindi ka nagreklamo sa Diyos. Bagkos, sabi nga ni Paul, we can rejoice too. Ikaw ay nagagalak pa rin. Kahit anong problema mo, ang sabi po dyan, endurance develops strength of character. Now, matanong ko po sa inyo, sino po sa inyo ang madali pa rin mapikon? Wala kayong strength of character. Sino po sa inyo yung hanggang ngayon, kapag gutom ka na, nag-iiba ng ugali mo? Ang strength of character ay lahat po ng aspeto ng buhay. Kung minsan akala po nyo, I'm just talking about big problems. No, kung minsan simple lang eh. Kung minsan nabati lang yung buhok mo, na ganyan, napikon ka na. Hindi na ako mag-a-attend ng CU, pati buhok ko pa, kailaman to. Remember this, Galatians 2:20, I am crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in this body, sa katawang ito, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sino na daw ang nabubuhay? Si Kristo. That means patay ka na. Kahit anong sabihin sa'yo, katulad ng patay sa kabaong, kahit anong sabihin mo sa kanya, katsura ng hairdo mo, pang makeup mo, hindi na po, hindi na masasaktan yan. Hindi na sasabihin, no, tayo ka mamulay nung kumanya niya kang kabaong, mali. Kaya, kung si Kristo talaga nabubuhay sa'yo, no, kahit po yung mga sinasabi ng mga tao sa'yo, ipagbata mo, kapatid. Magbata ka. Malalago ang iyong ugali. Pero sa tuwing binibiro ka at napipikon ka pa rin, hindi ka uusad. Sa tuwing nagugutom ka, mainit pa rin ang ulo mo, hindi ka aasenso. Dahil hindi ka marunong magbata. Pero kung marunong kang mag-endure, marunong kang magtiis, marunong kang magbata, ang sabi po dyan, it will develop you the strength of your character. And character, ito po maganda ito, and character strengthens our confident hope of salvation. Kapag alam mo na gumaganda, ugali mo, tumituno ka, mas nagiging masunuring ka sa Diyos, meron kang confident hope of salvation. Yung iba kapag tinanong mo, paano mong ikaw ba nakakasigurong ligtas ka na? Sigurado ka bang ligtas ka na? Yung iba hindi ba, may mga palusot pa yan, hindi, walang nakakalayan kundi ang Diyos. Kasi alam po nila yung ugali nila. I'm not saying tayo po iligtas dahil sa mga gawa natin at nababago ugali natin. Hindi, ang sinasabi ko po dito, alam mo na ligtas ka kapag ikaw ay tumitino ang ugali mo. Kapag nagbabago ang ugali mo na nagiging katulad ka na ni Kristo. Alam mo, ligtas ka. Pero kapag ang ugali mo hindi na umasenso, umatras pa, nag-regress ka pa. Alam mo rin sa sarili mo
na hindi tama ang relasyon mo sa Diyos. Kasi po, walang Kristiyano na tama ang kanyang ugali na hindi po nagbabago na paganda at patino ng patino ang pag-uugali. Meron ba kayong alam na Kristiyano kapag in-approach nyo ang sungit? Kung kayo po yon, alam po ninyo na hindi kayo lumalago. Hindi kayo marunong magbatal. Agad kayong nawawalan ng pasensya sa kapwa-tao. Di ba kailangan po natin ng patience? Kahit sa pulat, kailangan po natin ng patience sa mag-asawa, sa trabaho, sa boss mo. Alam niyo po, maginig po kayo, may mga kabataan ilan ho dito, no? Pero yung may mga anak po, may mga kasalanan po ng mga bagulang po ngayon kung bakit yung mga kabataan ngayon mahihina. Noon pa po, actually sa mga hawak kong mga disciple kong youth po noon, more than 15 years ago, 10 years ago, ganyan ho. Magtataka ka pag tinanong ko siya, kamusta yung kanyang pag-aaral, tumigil na naman, magsishift na naman daw po. I think naka-4 po siya ng course, hindi siya nakatapos. Kasi siguro dahil hindi niya feel, hindi parang mahirapan po siya. Hindi matibay, walang endurance, walang pagbabata, walang natapos. Bakit po? Kasi masigurado po yan, in-spoiled po ng ng magulang. Sa kamakailan lang, kinuwento po ng misis ko sa kanilang bangko, 2 days pa lang daw po yung new hire po nila. 20 plus, mga 23 pa lang ho. 2 days pa lang ho. Bangko po ito, Hindi po ito yung nakabilad sa, mahirap yung trabaho. Bangko po ang ito. At syempre, dahil bago siya, hindi naman ganun kahirap yung trabaho po niya. Sa mga new accounts lang po siya. Alam niyo po, ayaw na daw niyang pumasok. Siguro, iniisip niya, maghanap siya ng trabaho na hindi pagod. Meron mo bang trabahong hindi pagod? Baka iniisip niyo, yung mga gwardiya hindi pagod. Ikaw pa, subukan nyo, talakad kayo mga kay, pati ngapon. Nung mapagalit, talakad ka pati ngapon na wala pong trabahong hindi pagod po. Kailangan maturuan po natin, isingit ko lang po ito, maturuan po natin ang ating mga anak, mga apo, na magbatawag niyong spoiled. Kapag humingi agad yung binibigay. Ito po ang ginawa po ng technology ngayon. Maraming tamad dahil sa technology. Instead na magluto, mo, pag-grab. Ulitan ko na naman, yun naman balo. Hindi nyo naman alam kung malinis o marumi. Detang laging limamang kilwal. Rumang kay pamukilwal po, pastor. Marami pong ganyan. Hindi po marunong magbata. They can't rejoice sa mga alam niyo po yung mga new generation natin, kapag pinabayaan po natin silang ganyan, kawawa po sila. Isingit ko lang po yung kasi kung minsan nakakapanood po ako ng Itbulaga, minsan na-tsempuan ko po, yung po, yung clones, yung mga singer na, yung mga ka-clone, ako Manel Bait Bulaga yata. Habang hindi pa lumilitaw po yung kinakanta po niya kay Matt Monroe, sabi ko, kaboses niya. Kasi alam ko po yung mga oldies, ang tatay ko, mahilig po siya sa mga oldies. Kaboses talaga ni Matt Monroe. Nung lumabas po, batang-bata. Kilala niyo po si Roel Carino. No, pero nung last Saturday, kanina po hindi kami nakapanood ng Itbulaga. Saturday lang kami nanonood ng Miss Square, hindi pa kami nakapanood kanina. Pinapanood po kami isang preaching kasi. Well, anyway, nung in-interview po yung nanay niya, elementary pa lang daw si Roel Carino. Marunong na siya maglinis ng bahay, maghugas ng pinggan, higit sa lahat, magluto. Sabi ko, meron pa palang mga bata na ganyan. Kasi po, nasa magulang.
Deng pengaring lamaran kaya kayo ken. Pinapagalitan nyo yung bata. Pero, ang may kasalanan na hindi na-develop yung karakter nila, magulang. Kung bakit may mga snatcher at saka mga nuho dyan, mga drug addict na mga bata, mga nagra-rugby, sinong may kasalanan? Magulang. Amen. Lahat ng magulang. Magulang ko pala, Kaya nga po, character strengthens our confident hope. Kapag alam mo na tumitino ang ugali mo, alam mo na babago ka, alam mo na nasa iyo ang Diyos. Imposibleng nasa iyo ang Holy Spirit, pero hanggang ngayon, masungit ka pa rin. Hanggang ngayon, maselan ka pa rin sa pagkain. Ayaw mo ng ampalaya. Alam nyo, ako ayaw ko rin po ng ampalaya. Elementary po ako, nanunod ng Itbulaga. Dahil yun po ang ulam, ampalaya, at saka po, ano mo katernuna? Pritong galunggong. Kaya kami po kay Pastor, pritong betagkok kaya kayo hapon. Tilapia ngayon, noon at magpakailanman. Sabi ng tatay ko, nanonood sa niyan ngayon, mukha na niyan, pingil na ako. Kanan mo yan, ana. Nung aliana, yaka mo mas sa pingil, ana ka na ako. Tama kayo. Nasanay po ako. Ngayon po, isa sa paboritong gulay ko, ang palaya. Beso ko na sinabing, isa sa paboritong gulay ko, tilapia. Bakit po? Na-disiplina po ako. May sa pingil ko. Ngayon, hindi ko na sinasaktan yung anak ko kasi mahal ko siya. Mahal mo, pero anong sabi ng Proverbs? Kapag hindi mo dinidisiplina, para mo siyang tinutulak sa impyerno. Walang strength of character. Kaya yung nagbabata yung nanay. Kapag tinutusan mo yung anak mo, anak, magugas ka na ng pinggan, anong sagot niya? Wait lang. So, sino na magugas niyan? Yung nanay. Alam ng bata niyan, sa susunod, nautusan mo siya, sabi lang niya na wait lang, para na lang niyang sinabing, ikaw na lang, inay. Walang strength of character. Huwag po natin dapat gawin yun. Dapat po talagang ma-develop pa yung strength of character. Noon pong unang panahon, matindi po yung pagbabata po natin. Hindi tayo kakain hanggat hindi tayo kumpleto. Alam niyo ho ba yun? Kakain ka lang kapag oras na. Kung nagugutom ka, manik kang bayabas. Kung atik kang saresa, magsaresa ka pa. Di ba? Ganun lang po. Kaya napansin niyo po yung mga lumang picture, alang mataba. Makita mo po, malaki pa yung space ng camera. Pero ngayon, tangetong, aganyang makanyan, bisiksikan na ba? Sabi niya, tayo, dikit-dikit ang mukha. Nakadikit na ang mukha, pero bakit? Maglobula. Maglobula po rin tao yan eh. Hindi na nakakatis, kapapangana pa after 1 hour, mamangana na naman. Bakit maranop na yan? Lagi ng pakiramdaman ini. Ang sabi po ng Biblia, kapag ganyan ka, your God is your stomach. Ang Diyos mo ay ang iyong tiyan. James 1:2-4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind, anumang problema of any kind, sabi niya, come your way, sabi, consider it opportunity for great joy. This is James, yung kanina po si Paul. Parehong sinasabi po niya, kapag may pagsubok, it is an opportunity of great joy. Para pong ano ba ito? May problema ako, may matinding, kahit naka-ICU ako, may matinding problema ako sa anak ko, may cancer ako, opportunity, magagalak ako. Yes, ito yung sabi ng Bible eh. Noon po talagang, nung bata ako, hindi ko talaga maintindihan to. Paano ka magagalak na meron kang problema? Hindi ho ba? Kaya medyo tama po si Capreddy eh. Alam niyo po yung awit ni Capreddy? Kaya sinabi ko medyo tama, kasi po hindi talaga siya po fully tama.
Yung ibig sabihin ng joy dito, yung ating kong cancer. Oh, mamuting-muting nakakanita. Yung joy po, alam ko, pag sinabing joy, meron kang kapayapaan. Meron kang kagalakan na alam mo na kahit meron kang karamdaman, meron kang dakilang manggagamot. Alam mo, mapagtatagumpayan mo dahil buhay ang Diyos. Kaya mo ang bukas. Amen. Kaya po sabi po dito, for you know that when your faith is tested, remember this, kapag meron kang pananampalataya, tinanggap mo na si Kristo, kailangan masubok ang pananampalataya. Kaya nga when faith is tested, hindi sinabing if faith is tested, when faith, sa tuwing na sinusubok ang ating sinusubok ang ating pananampalataya, your endurance has a chance to grow. Ang iyong pagbabata, yung pagtitiis, yung ugali mong ganon, pwede siyang lumago, maging matibay. So let it grow. Let it grow. No? Ginakay Elsa. Elsa. So let it grow. Let it grow. Can't hold back anymore. So let it grow. Ibig sabihin niyan, harapin mo ang problema. Hayaan mong lumago ang iyong endurance. For when your endurance is fully developed, you will be perfect. Ibig sabihin, di ba dito, na hindi ka na nagkakamali? No. Nagiging mas matino ka. Hindi ka na paulit-ulit sa mga ugali mo. And then sabi po dyan, you will be perfect and complete, needing nothing. Ang perfect po is magiging mature ka. Actually po, kapag nagmamature ka, almost perfect ka, hindi mo na kasi nauulit yung mga pag-uugaling masasama noon. It's almost perfect because ikaw ay matured na. Amen po ba? So ang goal po dito, it's not to avoid problems, but to face your giants. And to face your giants, sasabihin mo, ikaw na problema, hindi ka magtatagumpay sa akin dahil buhay ang aking Diyos. Kaya kung karamdaman man yan, actually pwede mo siyang palayasin. Hindi ka lalayas yan. Hindi ka lalayas siya, kaya kung meron kang endurance, araw-araw, katulad ng ginagawa ko po, ang lagi kong declaration, by His stripes I am healed. Magaling na ako, Lord. Magaling na ako, Lord. I am strong. I am strong. Subukan yung i-declare naman yung, aray ko, kasakit, may nahanak, matay na ako ata. Nakatalakad. Habang mabiya ka, isipan mo na ano kaya ang kabawang yung request ko. Kulay pink, kulay blue. Di ba may mga ganyan na colored na? Yung mga kabawang, magtipid na kamo, balod na kang dyaryo. kaya nga ho, dito, the goal sa ating buhay, kahit may mga pagsubok po yan, is to face them. Huwag mong iwasan para ikaw ay lumago. Number 2, run the race with endurance because God's blessings come through endurance. Kapag ikaw ay marunong magtiis, magbata, nandoon ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Na habang ikaw ay naghihintay, nag-endure, patiently waiting, alam mo na mayroong pagpapala pagkatapos ng iyong mga pagsubok. Ang sabi po ng James 1:12, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Sa Greek po, isa lang pong word yung trials at saka temptation. Pag ang testing po is trials, problem. Yung temptation, natitempt kang matukso kang mandaya na, natutukso kang magkasala. Temptation din po yung natutukso kang mag-give up na sa pinapagawa ng Diyos. Natutukso kang huwag ka nang manalangin. Natutukso kang ayoko nang mag-church. Did you know na si Kristo rin po was tempted? Na ayaw na niyang tapusin ng kanyang mission. The last night, ang sabi po niya, sinama po niya ang kanyang mga disciples, and then, dun sa laot, medyo malayo pong konti, sinama niya si Peter, James, and John na naman, natutulog po sila. Ang prayer po ng Panginoon, Father, if it is possible, take this cup away from me. In other words, take this suffering away from me. Ang ibig sa niyang sabihin, pwede ba, Ama, na hindi na matuloy ang krus? Pwede ba? Pero nevertheless, not my will. Kasi po alam niya kung gaano po yung hirap na haharapin niya sa krus. Yung papasanin niya, hindi lang yung krus.
Ang iniisip po niya, papasanin po niya ang kasalanan ng mundo. Papasanin niya ang lahat ng karamdaman at sumpa ng tao sa krus. Babastusin siya ng mga tao. Na-tempt din po siya, pero hindi po kasalanan ang tukso. Ang tukso ay kasalanan na kapag ikaw ay bumigay, nag-give in ka na. Kapag ikaw ay nag-give up din po, kasalanan din po yan. Kaya nga po sabi yan, binibless ng Lord yung mga nagpapasensya, nagbabata sa mga lahat ng matinding pagsubok at tukso. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. To those who love Him. Ang ibig sabihin po niyan, kung mahal, sino po ang nagmamahal sa Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, magbata ka sa mga problema. Huwag kang magreklamo sa Diyos. Wala nang amen. Mahal niyo ba ang Diyos? So kahit anong problema po, mag-rejoice ka, magpasalamat ka, magpuri ka sa Panginoon. Dahil mahal mo ang Diyos. Bakit? Pagpapalain ka ng Diyos. Anong sabi diyan? You will receive the crown of life. Ang crown of life po dito, hindi lang po yung blessing na matatanggap po natin dito. Even po dito kapag nagbata ka, meron kang blessing. Pero pagdating sa langit, meron ka pa rin blessing dahil pinagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok, pinagtagumpayan mo ang lahat ng tukso. Meron kang crown of life. Sabi nga sa inyo, yung iba, gusto lang nila, sakto yung, kahit hindi, gusto ko lang sa langit, kahit wala akong gantimpala, gusto ko lang, sakto lang akong maligtas. Wala pong tutunay na anak ng Diyos na sasabihin niyang tunay lang, sakto lang siya maligtas. Kapag ikaw ay ligtas, ligtas ka talaga. Kapag sinasabi mong gusto mong sakto ka lang, delikado ka pa. Ang Diyos lagi niyang sinasabi from Old Testament hanggang sa Revelation, yung pinakahuling talata sa Revelation chapter 22, my reward is with me, sabi ng Panginoon. I am coming soon, and my reward is with me. Bakit gusto niya tayong gantimpalaan? Kasi pagdating po sa langit, meron pa rin pong worship service doon. Ang laging speaker po natin, ang Panginoon. Amen. Ala na siguro mag-absent kanita, yan eh. Now, mababasa nyo sa Book of Revelations, ayan po, no, 22:12. Look, I am coming soon, my reward is with me. May gantimpala ang Diyos. Saan niya tayo re-reward? According po to what they have done. No? Good works po yung nagbabata ka. Meron kang crown of life, ang sabi po sa James 1:12, kapag pinagtagumpayan mo ang pagsubok. Ano yung crown of life pong ito? Corona po siya. I don't know ano pa yung mga rewards. But I'm sure they are very important. They are for eternal use. Kung importante po yung mga blessing ng bahay, blessing ng sasakyan, blessing na meron kang pera para magamit po dito for earthly use, importante rin po yung mga rewards sa langit, mga blessing sa langit. They are more important dito because they are for eternity, for eternal use. At kapag mababasa niyo po sa Revelations, sa tuwing magwo-worship po sila, yung 4 living creature na merong 6 na pakpak, puro mata po sila. Lahat ng, pati ilalim ng pakpak, puro mata all over. I can't imagine po kung anong classic creature yun. Kulang po ang aking isip. Ewan ko po sa inyo. Kung na-imagine nyo yun. Kulang po ang ating pag-isip para ma-imagine mo yun, punong-puno ng mata, 6 ng pakpak. Lumilipad po sila. Sinasabi po nilang, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Ayan po, no, sa Revelations 4:8 each. Pero silang 4 living creatures had 6 weeks was covered with eyes all around. Ang ano pong sinasabi na day and night, nagpupuri sila, banal, banal, banal. Banal ang dakilang Diyos. And then yung, pagkatapos po niya mababasa nyo, yung 24 elders, mga tao po ito, they lay down their crowns. Dahil sinasabi nila, salamat po, kahit po itong manggantimpala namin, hindi po kami karapat-dapat. Kaya lang kami mayroong mga crown, kaya kami mayroong manggantimpala dahil po sa biyaya nyo. Ang sabi ng Panginoon, pag humarap tayo sa Kanya, huwag tayong empty-handed. Dapat meron tayong ililay down. Ngayon, kung wala kang pagtitiis, wala kang pagbabata, wala kang good works, wala kang reward, wala kang crown of life, pag nag-worship tayo, anong crown ang ibibigay mo kay Kristo?
Naunawaan niyo ba bakit importante yung reward sa langit? Hindi lang yung kabud ka mo ligtas. No. Kapag iniisip mo lang, gusto mo lang ligtas ka, makasarili ka pa rin. Ang gusto ng Lord, kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo yung gusto niya. Gusto ng Diyos, gumawa ka ng mabuti, magbata ka sa mga problema, magbata ka sa mga tao, magtiis ka, magpasensya ka sa mga tao para meron kang reward. Para pag nag-worship doon, katulad po ng mga 24 elders, they lay down their crowns. Alam niyo po yung awit nating, we fall down, we lay our crowns at the feet. Anting Jenyebay ta, naintindihan niyo ba yon? We lay our crowns. Ano yung ginawa mo na bang mabuti para sabihin mo meron kang i-lay down na crown? Taka ba? Nagtitiis ka ba o wala kang pasensya? Mainitin pa ang ulo mo. Wala kang crown pagdating sa langit. Maaring ligtas ka, pero wala kang ano. Kasi lahat po ng gawa natin, sabi sa 1 Corinthians chapter 3, yan po'y idadaan sa apoy. Kung yan po ay parang kahoy lang po siya, or dayami, masusunog, pero dapat, yan ay ginto, silver, or diamond, costly stones, para meron kang reward. Nang pwede mong sabihin, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Kasi yan po ang ginawa, yung nasa Book of Revelations, nandun po tayo. Yun po ang gagawin natin. Amen. Kaya nga po binibless tayo ng Lord. Hindi lang sa lupa, hanggang sa langit. Kaya yung pagtitiis nyo po dito, hindi po sayang yan. May gantimpala po yan. So that is, James chapter 1. James chapter 5. Sabi po dyan, we give great honor to those who endure under suffering. Yung daw pong nagsasuffer, nagdadalamhati, nagsasakripisyo, may mga kapighatian, binibigyan daw po ng dakilang honor. Ano yung honor sa kasi? Karangalan. Pinaparangalan daw po yung dumadaan po ng pagsubok at nagtitiis. Pero tayo, anong ginagawa natin? Mga judgmental. Ay alam mo, bakit may pagsubok ka? Siguro, may kasalanan ka. Pero ang Bible, ang sabi niya, yung nag-undergo ng suffering, ng mga kapighatian, pinaparangalan. Sino na po nakapagsalita sa inyo? Ay, kapatid, siguro, may kasalanan ka. Alam niyo po, kahit alam niyo may kasalanan yan, yung matagal na siyang hindi nag-a-attend at saka yan kasi, makanyang kapan, kasi may gaten. So, tama po yung i-remind po natin, pero kapag hindi tama yung approach po natin, it will destroy your brother or sister. Dapat po pag rene-rebuke po natin yan, alam natin i-align po yan sa Word of God. Hindi yung parang ikaw ay holier than thou art attitude. Alam mo po yung parang iniisip mo mas matuwid ka, mas banal ka pa sa ibang Anong sabi ng Bible? Huwag mong isipin na do not think of yourself highly than you ought. Huwag mong isipin na mas batas ka sa iba. Dito po ang sabi po ni James, we give great honor sa mga nag-endure sa mga suffering. Sino po yung may mga suffering po sa inyo dito? Alam niyo po yung kapag ikaw ay nag-asawa na, hindi lang wedding ring ang meron nyo. Hindi lang yung engagement ring. Ano po yan? Suffering. But totoo po yan. Lalo na nung yung asawa mo, makanya niya pala ugali mo. Hala na kakarapat ka niya, nasawa mo na. Pag-pray mo niya mo, balang bengi, lay hands me, Lord. No? Atin na akong adwang ring, ining metong ko pang ring, suffer ring, lakomi. Pero i-endure mo. Sabi niya, for instance, you know about Job, a man of great endurance. Ano ang naging problema ni Job? Ang naging problema po ni Job, ang lahat ng yaman po niya, na siya po ang pinakamayaman sa lugar po nila, nawala po lahat. Libo-libong mga alaga po niya, nawala lahat. Lahat po ng kanyang mga katulong, daan-daan po sila, nawala, namatay lahat. 10 ang anak niya, namatay lahat.
Ang tinira ni Satanas, yung bungangerang asawa niya. Dobling suffering. O na ano, Job? Pagkakayan niya pa yung integrity mo, yung faith mo? Sumpahin mo na lang yung Diyos mo at mamatay ka na lang. Hindi hubap, dandag sa suffering. Siguro, kung ako si Job o Satanas, okay, may pakinuha yung asawa ko. Alam ni Satanas kung ano yung magpapadagdag ng suffering sa'yo. Pero alam din ng Diyos kung ano yung magpapatibay sa endurance mo. Kaya binigay ng Diyos yung asawa mo para tumibay yung... Nakikita ko yung mga bagong dito, nag-asawa eh. O, kamusta kayo? Praise the Lord. Alam niyo po, meron isang kwento, no? Kwento po ni Brother Jesto, Jess David, yung gitarista natin noon. Yung po yung gitarista ng mga Judas Band, no? Na kilala po noon. Sabi niya sa akin, kwento niya, sabi niya sa akin, at kung kwento kaya ka, lagi pong gumagawa ng kwento yan eh. Merong kanya, ating kapangpangan na lang po, no, kaya niya, hindi niya yatin dyan. O kaya, sige, pwedeng Tagalog pala. Pwede yan palang Tagalog. Okay. Sabi niya, yung dalawang mag-asawa tuwang-tuwa po, nung una. Yung awitin pa nila, dahil Katoliko daw po sila ang awit nila. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Siyempre, honeymoon stage. To make the long story short, no? Lumipas ang maraming taon. Yung nakilala niya yung asawa niya, yung awit niya, hindi na po salamat sa iyo, hindi na po. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Di kayo, ako mang Katoliko, yung gagawa nito. No? Anyway, joke lang po yun, no? Isa lang kwento. A man of great endurance. Are you a man or a woman of great endurance? I think so. I think so. Pero kailangan pa po tayong dumaan pa ng marami pang pagbabata. Dumaan po tayo ng pinatubo. Dumaan po tayo ng maraming bagyo dito. Dumaan po tayo ng pandemic, ng COVID. Pinatibay tayo ng Diyos. Amen. Lalo na po yung hindi natakot sa pandemic. Amen. Kaya nga po si Job, sabi po ni James, you see how the Lord was kind to him at the end? Paano pong naging mabait ang Diyos sa kanya? Kasi po si Job, alam po natin ang problema niya. Pinaka-problema niya, bakit dumating yung pagsubok na yun? Yung kanyang pagkatao. What about yung pagkatao niya? Yung kanyang righteousness. Yung righteousness niya nanggagaling dun sa ginagawa niya. Hindi galing sa Diyos. So anong tawag doon? Self-righteousness. Parang pinapautang niyang loob sa Diyos yung mabubuting gawa niya, pagtulong sa kapwa, pag-offering araw-araw. Kaya tinuruan po siya ng Diyos na yung self-righteousness niya dapat matanggal. Nung natanggal po, nabago, dahil sa pagbabata, natanggal yung self-righteousness ni Job. Sorry na nung ating lagyong Joyce Ken. No. Natanggal po, no? Buti pa si Job, natanggal po yung kanyang, yung self-righteousness niya. Ayun po, no? At maili kayo. For the Lord is full of tenderness and mercy. Sino ho yung meron ng pagsubok katulad ni Job? Yung nawalan ka ng hanap buhay, nang matay yung 10 anak, ano pa yung matinding, niya? Nagkaroon po siya ng mga pigsa. Alam niyo po yung pigsa, isang pigsa lang sa puwet, kasakit, alam niyo po, nasubukan niyo na po yung, sabihan ng bapa mo, mamilang ko hanggang ato, isa, pak! Alay! Siya po, mula po ulo hanggang talampakan. Siguro, dahil nagtagal na po yung kanyang mga pigsa, nagsugat na po sila, nagkauud na. Nag-uuud na po si Job. Ini-scrape na lang po siya ng palayok. Pag nawawala po, pag nahulog po yung yung uod, binabalik po niya. Sabi niya, diyan ka linagay ng Diyos, diyan ka, kanya. Ganon po katindi yung suffering ni Job. Pero dahil nagbata si Job, ano po yung blessing po niya? Doble.
Pakita po natin yung blessing ni Job. Dati po, meron siyang 7,000 sheep. After po ng kanyang pagsubok, nagdoble po. Na-imagine nyo yung 14,000 sheep na mga tupa. Gaano kaya kalaki yung lugar na kailangan mo dito? Mga tupa pa lang ho ito. 3,000 camels, malalaki sa kabayo. Naging 6,000 camel. Gaano kalaki yung lugar na kailangan mo? 500 yoke of oxen. Ibig sabihin to, 1,000 kasi Paris po ito. So naging 1,000 yoke of oxen. Paris po, di po kung single po yan, 2,000. 500 female donkeys, 1,000 female donkeys. Dati po, meron po siyang 10 anak, new family po niya, ibinalik niya yung 10 anak niya, pero mas matatino ngayon. Hindi sila mga spoiled na puro na lang feasting, disco, o kung anong alam po nila. Matitino ang kanyang mga anak. Meron siyang great wealth dati, ngayon hindi lang great wealth, longer life. Umabot po siya ng 200 plus years ang kanyang buhay, restored wealth and honor. Ang hindi lang malinaw po sa Job, kung yung asawa niya, palagi ko, bago ng asawa ito. Kasi, bagay, wala naman posible kayong ginun eh. Pero hindi niya, no? Pero gusto kong maniwala na pinalitan yung ano. Pinalitan po niya yung ano ho niya. So, alam niyo po, ang ibig sabihin niyan, problems and trials are blessings in disguise. Sino may mga pagsubok sa inyo? Harapin nyo, magtagumpay kayo, run the race, magalak kayo, magpuri sa Panginoon. Dahil alam nyo, pag nagtagumpay kayo, doble ang blessing. Amen. Doble ang blessing. Tandaan nyo po ito, hindi sinungaling ang Diyos. Tuto pa rin po niya yan. Doble po ang blessing po natin. Amen po ba? Nabanggit ko kanina, pati po yung paggawa natin ng mabuti. Huwag po tayong susuko. Bakit? Ang sabi po ng Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. Alam niyo po yung paninyang manyad sa upin eh? Alam niyo po yung gano'n? Ika lang ikang mamyeper. No? Sabi nga po ni Pastor John sa amin kahapon, actually, totoo po ito, nangungusap ang Lord. Sasabihin ng Lord sa iyo, o palit kayo sitwasyon. Ika ng manyad, iyang mamye. Anong gusto nyo? Kayo ang nagbibigay, hinihingan ng tulong, o kayo yung humingi ng tulong? Nagbibigay, siyempre. O magreklamo ka po ang ating manyad. Hali? Oo, kasi lamaran niya eh. Kasi huwag na kayong magpautang. Retang manutang, lamaran na rin. Kaya sabihin nyo, pastor, pota, sabihin nyo, alam niyo po, noon po meron lumapit sa akin, isa sa mga milyonarya po ng Calvary na umuwi na po siya sa Lord. Ang sabi po niya, pastor, hindi ba ako nagsisinungaling kung sasabihin kong wala akong pera, tapos nang uutang, alam po nila, mayaman siya. Opo, nagsisinungaling kayo, kako. Pero hindi kayo nagsisinungaling kapag sinabi kayong wala kayong budget para dyan. Totoo naman yun. Kayo, pag tinanggap nyo yung sahod nyo, magbabudget kayo, tithes, no? Mga babayarin, lahat po dyan. Pati pagbayad ng utang nandyan, maglalagay ba kayo ng budget? Ay ito para dun sa mga uutang kanyo? Kaswelo na, ne? Nino kayang manutang yan, mag-budget? Hindi tayo nagbabudget, kaya ako pa sinasabi ko talaga, wala akong budget dyan. Bibigyan ko na lang dun sa maluwag ang loob ko. Diyan ko niyang 10,000. 10,000 centavo. Magkano yan ito? 10,000 centavo. Magkano yan ito? 1,000, ne? 1,000 niya mo. O 100. Bigyan mo na, o ini, tulong ko na lang sa'yo. No, huwag mo nang bayaran yan. Maswelo yan pakateng lamaran. Kaya po, uulit po yan. Meron po tayong dito, no? Isa sa mga elders po datin, siya, hinihingan siya every Friday. One Friday, wala siya. No, hindi siya nakatanggap ng tulong. Next Friday, binalikan niya. So, binigay po niya yung tulong. Tapos, tumalikod na po siya, sabi niya, uwitan niyang may labasan Bernie, sana may pabili niya. Alam niyo po, beging karapatan danereng lamaran.
Pero ganun pa man, let's not get tired of doing what is good. Sabi na, just the right time, we will reap what? A harvest of blessing if, hindi siya automatic if we don't give up. Pag sinabi mong inakbi, saya mo, ala, sayang itang reward mo. Mas maganda, it's better to give than to receive. Kaya huwag kang magreklamo kapag merong humihingi ng tulong. Amen. Andiyan balo mong paglokwa na kamo, idibigyan mo na mo itang agyo mo. Pag maglokwa na kamo itang kay, sugal niya mo, amo kaya makanyan. Dinan me. Dinan me 50 pesos, dawi mo ang gano'n ka na ipagsugalit. Pwede bang kaita? Anong tawag doon? Scatter? Pwede yung 50 pesos kayong scatter? Na? Mumarinela pa. May latakuan, ha? May latakuan. Palagi ako pwede, ako bubulad eh. Last point po, number 3. Run the race with endurance because salvation is proven by endurance. Alam mong ikaw ay ligtas pag ikaw ay marunong magbata, magtiis. Marunong kang magpasensya sa kapwa, hindi mainitin ang ulo mo. Alam mo na ligtas ka pag ganun. Kasi nagbubunga ka na. Hindi dahil ginagawa mo yung mabuti, kaya ligtas. Hindi, ligtas ka sa biyaya ng Diyos at yung biyaya ng Diyos, yung Holy Spirit na nasa iyo, nababago ang ugali mo. Alam mong nasa iyo ang Holy Spirit dahil nagbabago ka na ng ugali, kapatid. Metanoia, patino na kang patino. Amen. Kaya nga po, ano po ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 24:12-13? Sin will be rampant everywhere. He was talking about the last days po dito. Jesus was talking about the last days. Ang kasalanan daw po ay magiging talamak sa mga huling araw. And the love of many will grow cold. Marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig sa Panginoon. But the one who stands firm until the end, the one who endures until the end, yung nagbabata hanggang yun po ang tunay na ligtas. Pero konting problema lang, nagre-reklamo ka sa Diyos, nagtatampo ka sa Diyos, hindi ka ligtas, kapatid. Kasi sabi diyan, yung marunong lang magbata hanggang sa wakas, siya lang ang ligtas. Kasi, ba't ka pa magre-reklamo sa Diyos kung alam mong ligtas ka na, ang hinihiling lang ng Diyos sa'yo, magbata ka, magtiis ka sa yan. Kasi lahat ng mga propeta, lahat ng man of God, lahat ng heroes of faith, nagbata sa lahat ng problema. Amen. Kaya nga po, this is not about perfection. It is about po yung kung paano ka mag-persevere, magpatuloy dahil, katulad ng sabi ng James 1:12, dahil mahal mo ang Diyos. Lord, dahil mahal kita, kahit anong pagsubok, magbabata ako hanggang sa pagdating mo. Amen. Matthew 10:22. All nations will hate you because you are my followers. Kamumunghian po tayo dahil tayo born again ng lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao. But everyone who endures to the end will be saved. Ilan na po yung mga churches na nag-compromise? Dahil ayaw nilang mawalan ng member, nagkakasal na po sila ng lalaki sa lalaki. Yung mga church sila, naglagay na po sila ng mga rainbow, signifying, kasi rainbow po talaga ng Lord yan pero bilangin niyo po yung colors ng rainbow po nila, I think kulang po siya. Signifying na kapag may rainbow na colors ang church, ibig sabihin yan, welcome ang buhay kabaklaan. Welcome po ang mga bakla at tomboy sa church. Pero yung kabaklaan at katomboyan, hindi yan welcome. Pinababago yan sa Diyos. Kung paano welcome yung kidnapper, killer, drug addict, na pero hindi welcome yung masasamang ugali, sinusurrender natin yan kay Lord. Ganon din po sa mga homosexual. Kung meron kang struggle, kapatid, na sa kabaklaan, katomboyan, welcome ka. Pero magpabago ka sa Diyos para hindi mo i-practice yung homosexuality. Dahil nasa Bible yan, kinamumuhian ng Diyos ang pag-practice ng homosexual. Amen! Huwag tayong matakot na ganyan kayo, judgmental kayo. Akala nila judgmental tayo, nadja-judge sila kasi ang ginagamit natin is Word of God. Ano bang sabi ng Hebrews 4:12? For the Word of God is living and active,
sharper than any double-edged sword. It penetrates to what? Dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya kapag ginagamit mo Word of God, sasabihin nila sa'yo, judgmental ka. Totoo po yun, nadya-judge sila, pero hindi tayo judgmental. Nadya-judge sila nung salita ng Diyos na ginagamit po natin sa kanila. May mga nagsasabing, huwag niyong gamitin ang salita ng Diyos para saktan ng tao. Natural lang na masasaktan ng tao kapag ginamit natin ang salita ng Diyos. May mga pastor pong ganyan, lamaran, marunong pa. Gumagawa po ng mga sermon na parang mas marunong pa sa Diyos. Kaburidang magkasakit. Wala naman pong hirap gumawa ng sermon, basta't ang gawin mo lang kung ano yung salita ng Diyos. Kaya sabi po sa Hebrews 4:12, nadya-judge po sila dahil nagpe-penetrate po yan sa buto at puso po nila. Amen po ba? Masakit ang salita ng Diyos kapag meron kang tinatagong kasalanan. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. 1 Corinthians 1:7-8. Therefore, you do not lack spiritual gift. Hindi kayo kulang sa spiritual gift. Ang sabi po dyan, as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed, na yung kanyang pagbabalik. Pag sinabing eagerly, excited ka. Excited ba ho ba kayo? Very enthusiastic ka sa pagbabalik ng Panginoon. Mas excited ka doon sa paparating mo na BYD. No, karang BYD kayo ni? So, kayong gulo, tayo manakakit niya. Kanya na kasi kan lumagtas gamat eh. Panaya na yung BYD na. So, na yung BYD mo? Halay pa ka no. Pero mas excited ka kayo pa magdatang ng ningginun eh. Oh, amen. Oh, balo yun eh kung nino kanyan, tadindam niya. Alam niyo po yung ibig sabihin ng BYD? Na? Hindi po siya build your dreams. Nano yung kasi, Pastor Is? Buy your dreams. Pangarap mo yung ganyang kotse, buy it. Kung i-build mo yon, utay kita mong parugang, kaya ka mambiyasang gawang gulong eh. Anyway, kaya sabi po dyan, He will also keep you firm until the end. Sino pong nagpapatibay sa atin? Si Kristo kapag ikaw ay eagerly waiting upon Him. So that you will be what? You will be blameless. Blameless ka na kasi nalilinis ka, na tumitino ka. Because of your endurance, your character has been developed to be like Christ. Amen. Kaya nga, sabi po niya, you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. This is not about na tayo ay perfect, but this is about God is faithful. Kapag meron kang pagsubok, ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Alam niyo po yung paborito nating verse, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Lagi po natin sabihin niyo, I can do, magagawa akong lahat ng bagay. Ano ba yung context po niyan? Alam niyo yung context niyan? No, kahit nagutom ako, kahit blessed ako o wala, gutom ako o busog ako, mapagtatagumpayan kong lahat. I can do all things through Christ. Ibig sabihin po yan, mapagbabata ni Paul ang lahat. If you can do all things through Christ, mapagbabata mong lahat, mapagtatagumpayan mong lahat dahil kay Kristo na iyong kalakasan. Kaya huwag kang mag-alala kapatid, kapag meron kang problema, ang kasama mo, ang kalakasan mo, si Kristo at wala nang iba pa. So if you endure to the end, God will sustain you. Ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. So mag-review na po tayo. Run the race with endurance. Character is developed through endurance. God's blessings come through endurance. Salvation is proven by endurance. Last verse. Hebrews 10:36. Sabi po dito, patient endurance is what you need now. Ang kailangan daw po nito, yung matinding pagbabata po natin, patient endurance, so that you will continue to do God's will. Para magpatuloy tayong gawin natin ang kalooban ng Diyos. And then, you will receive all that He has promised. Hindi po automatic na matatanggap mo yung pangako ng Diyos. Kailangan mo muna yung patient endurance para magpatuloy kang gawin ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? I-share mo yung gospel.
tumulong ka sa kapwa, pag-pray mo yung kapwa mo, mahalin mo yung kapwa mo, magbata ka sa kapwa mo, wag kang magbuwisit sa kapwa mo. And then, you will receive what He has promised. Sino pong naniniwala dito? O kaya tanong ko muna, sino po dito may mga pagsubok katulad ko? Handa ho ba kayong magbata? Handa kayong mag-endure? You will receive all God's promises in your lifetime. In Jesus' name, amen. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan po ngayon. And as we are being served, let us worship Jesus in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Jesus.